3:00 na ng madaling araw, at si Carlo, isang student intern sa naturang hospital ay pagod na pagod at naghihintay ng elevator sa ika-5 palapag ng ospital ng Maynila. Gusto na niyang umuwi at matulog dahil tapos naman na ang kanyang shift. Pagbukas ng pinto, laking gulat niya nang makita ang isang maliit na bata. Mga 5 taong gulang siguro, nakaupo sa kanto ng elevator at nakatingin lang sa sahig. Weird kasi, gabi na at wala namang kasama. "Hi, bata. Saan ka pupunta?" tanong ni Carlo, pilit nang iningiti kahit inaantok na siya. Hindi sumagot ang bata. Tumayo lang ito at pumindot sa ground floor. Pumasok si Carlo at pinindot din ang E. Tahimik lang sila sa loob. Nagsara ang pinto. Nagsimula nang bumaba ang elevator, pero pagdating sa 3rd floor, biglang kumalabog. Nag-ilaw at namatay ang mga fluorescent lamp sa loob. Biglang umalog ng malakas ang elevator, parang may nagbabarena sa taas. Sumabit sila. Anong nangyayari? Gulat na tanong ni Carlo, habang kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Naramdaman niya na biglang humigpit ang kapit sa kanyang kamay ng kasama niyang bata. Napatingin siya sa bata. Nakatingin ito sa kanya at sa wakas, nagsalita. "Kuya, takot ako eh." Sabi ng bata, nanginginig ang boses. Pilit na pinakalma ni Carlo ang sarili. "Huwag kang matakot. Tatawag ako ng tulong." Kinuha niya ang cellphone niya, pero walang signal. Habang naghahanap siya ng emergency button, tinignan niya ang bata para kumpirmahin na ayos lang ito. Sa sobrang dilim, at sa tanging liwanag na nanggagaling sa cellphone screen niya, biglang may nakita siya. Sa kamay ng bata na nakakapit sa kanya, may nakasabit na isang maliit, puting card na mailubid. Parang identification tag. Pero hindi iyon identification ng empleyado o pasyente. Napalunok si Carlo. Kilalang-kilala niya ang tag na iyon. Eksaktong-eksakto ito sa mga tag na ikinakabit nila sa mga bangkay na ibinababa sa morgue sa basement. Nakasulat dito, lalaki. 5 taong gulang. Cause of death, falling from height. Nanginig ang buong katawan ni Carlo. Binitawan niya ang kamay ng bata. Kasabay nito, umilaw na ulit ang elevator. Bumalik na sa normal ang lahat at nagsimula na itong bumaba ulit. Pagtingin ni Carlo sa tabi niya, wala na ang bata. Ang tanging natira sa kamay niya ay ang lamig galing sa pagdampi ng tag na iyon. At noong makalabas nang ay nakumpirma ni Carlo na totoong patay na nga ang batang nakita niya. At ang nakasama niya sa loob ng elevator ay tanging kaluluwa na lamang nito.